Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Napabulala si Wuyurong sa sarili niya, Himeijuan, ang pinakapuso ng ikalawang henerasyon ng pamilya He sa kabisera, isang pamilyang hindi mas mahina kaysa sa pamilya Li. May kasaysayan pala sina Kuya Su at Himeijuan. May kapintasan ng kasal nila. Ibig sabihin, ang perpektong imahe niya ay isa lamang imahe. Bilang kaibigan ng 30 taon, hindi ko na kayang pakinggan pa ang ganitong mga lihim. Tumayo si Wuyurong at sinabi, Kuya Su, mag-usap na lang kayo ni Wu Chen. Mauuna na ako. Kung kailangan mo pa ako, tawagan mo lang ako. Sinabi ni Wu Chen, Boss Su, umalis na si Ate Rong. Magpapatuloy ba ako? Ipinakita ni Suruiwen ang kilos na nagsasabing ituloy niya. Nagpatuloy si Wu Chen at sinabi, sige. Nakilala ni Boss Su si Himeijuan, 12 taon na ang nakalipas, at tuluyan kayong nawalan ng ugnayan 8 taon na ang nakaraan matapos ang 4 na taong relasyon. Noon, isang mapagkumbaba at gwapong binata si Boss Su, iyon ang nagustuhan ni Himeijuan. Habang tumatagal kayo, lalong naging seryoso siya, ngunit tumanggi kang magpa-divorce. Para makawala kay Himeijuan, ibinunyag ni Boss Su ang ilang business secrets sa mga kalaban niya sa negosyo, kaya naging abala si Himeijuan sa career niya at nawalan ng oras sa pag-ibig. Medyo malupit yon. Sinabi ni Suruiwen sa sarili, mas mahalaga ang market value at stock price ng Jinfy Group kaysa sa personal na damdamin. Para sa kapakanan ng kumpanya, gagawin ko ang kahit ano, gaano man ito kababoy o kahamak. Hindi ako kailanman naging maginoo. Pero wala dapat makaalam ng mga ito sa lohika. Sinabi ni Suruiwen, Mr. Wu, pwede ba akong magtanong ng seryoso? Paanong nalaman mo ang lahat ng ito? Sumagot si Wu Chen, nagsaliksik ako. Sinabi ni Suruiwen, pero 22 taon ka pa lang. Wu Chen, ano ngayon? Tahimik na nakatitig si Suruiwen kay Wu Chen, at tumayo naman si Wu Chen at sinabi, huwag mo nang isipin na atakihin mo pa ako. Mahal ko talaga si Kining. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya pagtataksilan. Kahit parang biro na ang salita ng isang lalaki ngayon, ito ang paninindigan at paraan ko ng pamumuhay. Boss Su, ilayo na lang natin siya sa lahat ng ito, ayos lang ba? Sinabi ni Suruiwen sa sarili, gusto ba niya talaga si Kining na maging isang kerida na walang opisyal na titulo? Sinabi ni Wu Chen, Boss Su, ganito na lang. Pare-pareho naman tayong mga lalaki. Ayusin na lang natin ito sa tradisyonal na paraan. Nalito si Suruiwen at sinabi, anong tradisyonal na paraan? Sinabi ni Wu Chen, hindi ba tradisyon nating mga Chino na igalang ang matatanda, mahalin ang mas bata, at makinig sa ating mga magulang? Sinabi ni Suruiwen sa sarili, ganito katapang at katigas ang paninindigan niya. Pero ang sinabi niya kanina, parang siya mismo ang tinutukoy niyang tatay. Ang batang ito may kakaibang estilo talaga. Kaya pala hindi siya matalo ni Ding Ruilong. Iray, siguro nga wala nang makakatalo sa kanya sa henerasyong ito. Sinabi ni Suruiwen, habang nabubuhay ako, pagbabantayan kita. Kapag gumawa ka ng masama kay Kining ni. Habang nagsasalin ng tsaa si Wu Chen sa tasa ni Suruiwen, sinabi niya, Boss Su, kung pagbabantayan mo kaming dalawa ni Kining, naniniwala ako na mas magiging masaya si Kining. 1 oras ang nakalipas sinabi ni Wuyurong sa sarili, bakit hindi pa tumatawag si Wu Chen kahit ang tagal na? Ano na kayang nangyayari sa kanila ni Kuya Su? Kapag tuluyan silang nagkahiwalay ng loob, pipiliin ko ba si Wu Chen at masasaktan ko si Kuya Su? Ang hirap nito ahe. Kinagat niya ang kanyang mga kuko. Biglang lumabas si Wu Chen mula sa silid at niyakap si Wuyurong mula sa likod at sinabi, Ate Rong, anong ginagawa mo? Sa tuwa, sinabi ni Wuyurong, ayos ka lang. Mabuti naman, sinabi ni Wu Chen. Siyempre naman, niyakap ni Wuyurong si Wu Chen at sinabi, Nan, hindi ka pwedeng umalis ngayon? Hindi pwede, sinabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala, nasa tabi mo lang ako. Kinabukasan sinabi ni Wu Chen, Ate Rong, maayos na ang pakiramdam mo. Naglagay ng lipstick si Wuyurong at sinabi, masamang bata ka, ang kapal ng mukha mong umaangkin ng tagumpay inalis ko na pala lahat ng pondo na may kinalaman sa pamilya Ding. Para hindi maapektuhan ang operasyon ng Senlan, nakalikom lang ako ng halos 2 bilyon. Sinabi ni Wu Chen, si Mr. Wu ay nagpapagaling sa Shanghai, hindi ba? Baka bumalik ako roon sa susunod na mga araw. Pupuntahan ko sana ang matanda para makipag-usap. Sinabi ni Wuyurong, ano pa bang pag-uusapan nyo? Hindi mahalaga ang pananaw niya.
Ang gusto natin sa pamilya Ding ay tunay na pera. Sinabi ni Wu Chen, makikipag-usap lang ako tungkol sa paglipat ng shares sa'yo, sinabi ni Wu Yurong, ha? Alam mo bang may 29% ng shares ang tatay ko, higit 5 ulit kaysa sa akin? Paano naman malilipat sa akin yon? Tanong ni Wu Yurong. Sagot ni Wu Chen, mahirap pero pwedeng subukan. Isa pa, malamang nahilingin ng Hezong Media kay Binibining Song na imbestigahan si Chen Wu, kaya kailangang maghanda rin si Ate Rong. Sagot ni Wu Yurong, huwag kang mag-alala, hindi ko sila hahayaang galawin 611. Biglang tumunog ang telepono ni Wu Chen. Sinagot niya ito at sinabi, hello. Boss Mao, anong meron? Sagot ni Boss Mao, Mr. Wu, nadiskubre na ni Ding Ruilong na wala sina He Shikin at He Xingxin sa lungsod ng Shanghai at kasalukuyan silang hinahanap. Sinabi ni Wu Chen, sige, naintindihan ko. Ako na ang bahala. Humarap si Wu Chen kay Wu Yurong at sinabi, Ate Rong, lalabas muna ako. Isang oras ang nakalipas He Shikin ay nagsabi, andyan siguro Wu. Pwede ba tayong lumabas para mag-sketch sa klase ngayong araw? Tumakbo si He Xingxin papunta kay Wu Chen. Sinabi ni Wu Chen, walang klase ngayon. Nandito ang guro para tulungan kayong lumipat ng bahay. Maingat niyang inilagay ang kamay sa ulo ni He Xingxin. Sabi ni He Xingxin, sige. Gustong-gusto ko ang paglilipat, kaya mag-impake na ako agad. Mahinang bumulong si He Shikin kay Wu Chen, guro, yung taong yon ba? Sumagot si Wu Chen, hinahanap ka niya kahit saan. Sigurado akong malalaman din niyang nandito ka. Kaya sa ngayon, kailangan mong lumipat sa lugar na hindi niya alam. Nag-aalalang nagtanong si He Shikin, saan tayo pupunta? Sabi ni Wu Chen, sa bahay ni Robing. Sa gulat ay naisip ni He Shikin sa sarili, ha? Kung pupunta kami sa bahay ni Binibining Li, edi madalas naming makikita si Guro Wu. Biglang may tumawag kay He Shikin. Sabi ni Wu Chen, si Ding Ruilong. Huwag kang matakot sa kanya. Sagutin mo. Sinagot ni He Shikin, ano? Sigaw ni Ding Ruilong, nasaan ka? Saan mo dinala si Xingxin? Mahinang bulong ni Wu Chen, ayos lang, sabihin mo lang ang totoo. Sabi ni He Shikin, bakit ka sumisigaw? Nasa lungsod ng Donghai ako. Sigaw ni Ding Ruilong, kaloka. Donghai City. Bakit ka nandoon? Kasama mo sino? Sagot ni He Shikin, mahigit 10 taon na tayong hiwalay. Wala ka nang pakialam kung sino ang kasama ko. Galit na sabi ni Ding Ruilong, hayop ka, bumalik ka agad sa Shanghai. Sinasabihan kita, He Shikin, bumalik ka bago ako makapanakit. Napatahimik si He Shikin sa takot. Niyakap siya ni Wu Chen at sinabi sa sarili, nandito ako. Huwag kang matakot. Tinitigan ni He Shikin si Wu Chen at naisip, Guro Wu, sabi niya ng malakas, hindi pa ako tapos magsaya kasama si Xingxin, kaya hindi pa ako uwi. Ibinato ni Ding Ruilong ang bago niyang teleponong gawang Amerika, pero gawa sa China, at sumigaw, ang kapal ng mukha mong ibaba ang tawag. He Shikin. Susumpain kita. Pag nahanap kita, lagot ka. Sabi ni Wu Chen, sinabi ko na dati, may buong buhay ka pa sa unahan mo. Hindi ka na niya kayang kontrolin. Umiiyak si He Shikin at hinalikan si Wu Chen sa pisngi, salamat, Guro Wu. Salamat, kinuha ni Wu Chen ang cellphone niya at nagsimulang kumuha ng litrato habang naghalikan sila ng masidhing pagmamahalan. Nagtanong si He Shikin, Guro Wu, anong ginagawa mo? Sabi ni Wu Chen, malamang nagingit-ngit siya ngayon sa galit, kaya dagdagan pa natin. Sa ugali niyang padalos-dalos, sigurado akong gagawa pa siya ng kapalpakan. Sabi ni He Shikin, Guro, maganda yang ideya. Pwede ko bang gawin to? Sinimulan niyang tanggalin ang buttons ng kanyang damit at ipinakita ang kanyang makinis at malusog na dibdib. Sabi niya, sayang, nandito si Xingxin, kaya hindi natin maipapakita ang buong damdamin natin. Sabi ni Wu Chen, sapat na yan. 3 oras ang lumipas, naglalakad si Wu Chen sa kalsada at naisip, sunod na ay ang pagkikita namin ni Double Agent Meng Junhao. Sinabi ni Double Agent Meng Junhao kay Wu Chen, Ginoong Wu, pinapasilip ako ni Ding Ruilong sa inyo, kay He Shikin, at kay He Xingxin. Ano ba ang binabalak niya? Sabi ni Wu Chen, sakto, tungkol din diyan ang sadya ko. Gusto kong may maghatid nitong mga litrato at sabihing ikaw ang kumuha ngayon. Nagtanong si Meng Junhao, Ginoong Wu, bakit mo gustong ikaw pa ang magpadala ng mensahe sa kanya? Sumagot si Wu Chen, may dahilan ako. Gawin mo lang ang sinabi ko. Sa ganitong paraan, ligtas ka na at lalo ka pang pagkakatiwalaan niya. Sabi ni Meng Junhao, sige.
Gagawin ko lahat ng sinabi ni Ginoong Wu. Ilang sandali pa tinitingnan ni Ding Ruilong ang mga larawan ni Wu Chen at Hishikin gamit ang sugatang kamay. Galit na galit siyang sumigaw, niloloko na naman niya ako. Hayop! Dapat mamatay si Wu Chen. Nanginig siya habang pinupunit ang mga larawan. Sigaw niya, hindi. Lahat ng pamilya niya ay mawawala. Lahat. Dapat. Mabura. Samantala habang nakatingin sa bintana, sinabi ni Wu Chen kay Li Ruobing, Dear, pinadala ko kay Ding Ruilong ang ilang malalapit na litrato namin ni Hishikin, kaya asahan mong tatawag siya. Sabi ni Li Ruobing, bakit natin pinaalam agad na kasama natin si Hishikin? Dahil may kinalaman ito sa pamilya Dong, pupunta siya rito para patayin si Shikin at patahimikin siya. Mapapahamak si Hishikin. Sagot ni Wu Chen, hindi niya iisipin ang tungkol sa insidente ni Dong Yuantao, at hindi rin siya maniniwalang kaya kong makipag-ugnayan sa pamilya Dong. Bilang lalaki, ang maiisip lang niya ay niloloko ko siya at gumaganti ako. Sabi ni Li Ruobing, mas mabuti na ang maingat kaysa magsisi. Sagot ni Wu Chen, kung ganun, ikaw na ang bahala, dear. Tirahin mo lang kung saan masakit at mawawala ang tamang pag-isip niya dahil ikaw ang bumasag sa depensa niya. Sabi ni Li Ruobing, bigla mo na lang iniwan sa akin ang tatay ni Kinying, ngayon inuulit mo na naman. Kailan pa ako naging kasangkapan mo? Sabi ni Wu Chen, ikaw ay akin at ako ay iyo rin. Pag-aari natin ang isa't isa. Sabi ni Li Ruobing, tigilan mo nga yang kalokohan. May bago ka bang plano? Sabi ni Wu Chen, ang galing mo talaga, dear. Tama, tuwing nasa matinding pressure si Ding Ruilong, kumikilos siya ng walang isip, katulad ng ginawa niya kay Dong Yuantao noon. Nagtanong si Li Ruobing, gusto mong akitin siya papunta sa lungsod ng Donghai? Sabi ni Wu Chen, pero hindi mo ba kayang alisin siya roon sa lungsod ng Donghai? Hoy, hindi ko naman sinabing ako ang kikilos. Sabi ni Li Ruobing, pupunta siya para pumatay, tapos hindi ka gaganti. Anong ibig sabihin yan? Sumagot si Wu Chen, ang kalaban niya, syempre. May isang tao na lalapit para magpatupad ng katarungan para sa langit. Tinanong ni Li Ruobing, sino? Sabi ni Wu Chen, ang nakatatandang kapatid ni Lei Cheng, ang panganay na anak ng pamilya Li, si Lei Yu. Sinumulan ni Wu Chen ang kanyang telepono, ano ang nangyayari? Sabi ni Double Agent Meng Junhao, Ginoong Wu, pinapagawa sa akin ni Ding Ruilong na alisin kayo at sinabi niyang bibigyan ako ng 200 milyong piso. Wala akong magawa kundi magkasunduan kami ng pasalita. Tinanong ni Wu Chen, kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Sabi ni Double Agent Meng Junhao, syempre, hindi ko kayang saktan si Ginoong Wu. Pero kung hindi ko ito gagawin, alisin ako ni Ding Ruilong. Kaya kailangan ko munang magtago sa ibang bansa. Sumagot si Wu Chen, gusto mong magtago sa ibang bansa? Hindi na kailangan. Dahil pinagawa ka ni Ding Ruilong na alisin ako, gawin mo na. Naguguluhang sumagot si Double Agent Meng Junhao, ha? Sumigaw si Li Ruobing, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan? Hindi ko papayagan yan. Sabi ni Wu Chen, ang ibig kong sabihin, magtanggi tayo ng isang sitwasyon kung saan magpapadala ka ng tao at mabibigo sila. Bagamat aatakehin ako, hindi ako masasaktan. Habang nakahinga ng maluwag si Li Ruobing, sinabi niya, huwag mo akong gawing ganyan, sabi ni Double Agent Meng Junhao, o ganun pala ang ibig mong sabihin. Nagpatuloy si Wu Chen, ako na ang magpaplano, at ikaw lang ang nakakaalam na isang palabas lang ito. Ang asasin na ipapadala mo ay kailangan sundin ang normal na proseso. Kinuha ni Li Ruobing ang telepono at sinabi, huwag mong isugal ang buhay mo. Hindi ko nakayanan yung nangyari kay Lao Dao. Sabi ni Wu Chen, dear, dapat alam mo ang aking kakayahan. Sabi ni Li Ruobing, hindi ko alintana. Kung hindi ka sigurado na magiging ligtas ka ng buo, hindi ako papayag. Hindi ka pwedeng kumilos ng walang pag-iingat ngayon. Sabi ni Wu Chen, sige, sige. Then isasama ko kayo ni Atay, okay? Pero tatalakayin natin ang bagay na ito pagbalik ko mula sa lungsod ng Shanghai. Basta huwag kang kumilos ng mag-isa. Tandaan, nandito ako, sabi ni Li Ruobing, Ilang sandali pa, sa isang manor sa Shanghai, sabi ni Wu Chen sa sarili, kailangan kong ayusin ang pangako ko kay Ate Rong, ilang araw na ang nakakaraan. Sabi ni Wu Chen ng malakas, hello, Ginoong Wu. Ako si Wu Chen, ang nagtakda ng appointment sa inyo kanina. Si Wu Yurong ang ama, si Wu Weidong. Sabi ni Wu Weidong, Ginoong Wu, ang pangalan niyo ay madalas na pinag-uusapan kamakailan sa Donghai. Pero parang narinig ko na may kinalaman kayo kay Yurong ko.
Sumagot si Wu Chen, tama po, Ginoong Wu. Ang relasyon ko kay Ate Rong ay tulad ng inire-report ng iba. Tinanong ni Wu Weidong kaya. Anong dahilan at narito ka upang makipagkita sa akin? Sabi ni Wu Chen, sa simula, hindi po ako pinapayagan ni Ate Rong na pag-usapan ang mga bagay na ito. Pero naniniwala akong may karapatan kayong malaman, Ginoong Wu. Sa huli, ang bagay na ito ay sobrang mahalaga at tiyak na makakaapekto sa buong pamilya ng mga kasangkot. Sabi ni Wu Weidong, mabata ka, pero matapang. Haha, sige, ipagpatuloy mo eh. Sabi ni Wu Chen, si Ginoong Limao rin at ako eh. Habang detalyadong ipinaliwanag ni Wu Chen ang pangangaso ng pamilya Li, Tang, at Gu sa pamilya Ding, pati na rin ni Wu Yurong, Lei Cheng, at iba pa, 20 minuto ang lumipas sabi ni Wu Weidong. Si Rongbrong ay hindi na nais pag-usapan ang mga bagay na ito, pero tinuloy mo pa rin. Ano ba talaga ang layunin mo dito? Sumagot si Wu Chen, sa huli, isa kayong respetadong senior sa mundo ng negosyo at kayo ang ulo ng pamilya Wu. Kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo ang lahat, Ginoong Wu, anuman ang mangyari. At higit pa rito, umaasa akong matutulungan niyo at mailipat ang mga shares kay Ate Rong. Sabi ni Wu Weidong, ano? Hindi mo kayang kontrolin ang batang babae ng pamilya Li, kaya ngayon pupunta ka sa ibang tao para manipulahin. Hindi mo nagawa ang snake swallowing the elephant trick sa pamilya Li, kaya ngayon pupunta ka sa pamilya Wu para subukan ang swerte mo. Sabi ni Wu Chen, Ginoong Wu, medyo matalim yata ang inyong mga salita, hindi po ba? Hindi isang plano o palabas si Ate Rong. Sabi ni Wu Weidong, o baka tungkol ito sa isang love story. Ginagamit mo ba ang pamilya Li para makuha si Rongbrong? Sabi ni Wu Chen, si Ate Rong at ako ay may mutual na respeto at pagmamahal sa isa't isa. Hindi ko po alam kung maintindihan ito ni Ginoong Wu. Ngunit si Ate Rong ay kasalukuyang nagsasagawa ng ilang mahahalagang plano, at dahil wala ng ibang paraan at nais kong mapabuti ang pagkakataon niyang magtagumpay, nandito ako upang maglakas loob mag-request na sana'y mailipat ang mga shares kay Ate Rong. Nasa posisyon siya ngayon dahil po sa inyo bilang kanyang ama. Pero may dalawa pa siyang kapatid na lalaki na patuloy na nakikipaglaban sa kanya, kapwa ng hayagan at patago tungkol sa mana. Kung may malalaman sila tungkol dito sa kritikal na oras na ito at magsanib puwersa sa ibang shareholders upang mag-apply ng pressure kay Ate Rong at Ginoong Wu, magiging disastrous po ito sa loob ng maraming taon. Habang tinitingnan ni Wu Weidong ang kisam, pagkatapos ay sinabi, Xiao Wu tama kasunod na lang, magdala ka kay Rongbrong. Sa ganitong yugto ng buhay, mas mahalaga sa akin ang kanyang kaligtasan kaysa sa negosyo. Sabi ni Wu Chen sa sarili, malapit ng maayos si Ginoong Wu. Ngayon, kailangan na nating makita si An Menglan. Isang oras ang lumipas pumasok si Wu Chen sa opisina ni An Menglan. Lumingon si An Menglan ng masaya at nagsabi, nandito ka na. Tinanong ni Wu Chen, ano ang nangyari? Sumagot si An Menglan, ang Hezong Media ay nagbabalik loob dahil sa iskandalo ni Zhou Shenglong. Si Xu Weilai, ang bagong bituin na malakas na ipinromote ng Huaxing ngayong taon, ay hindi na kinaya at tumalon na lang mula sa gusali nagpakamatay. Ang kumpanya ay nakikipagtulungan na sa grupo para linisin ang gulo. Haini. Dahil bahagi ng unfamily conglomerate ang Huaxing Group, tinanong ni Wu Chen, sinisisi mo ba ang sarili mo? Sabi ni An Menglan, ang lumabas na album ay nagdulot ngayon ng pagkawala ng isang buhay. Tinanong ni Wu Chen, ano ang gagawin ng Huaxing Group tungkol dito? O mas tama, ano ang plano ng iyong ama para ayusin ito? Sumagot si An Menglan, katatawag lang sa akin ng aking ama at sinabi niyang ipag-utos ko kay Peng Wei na itigil ito. Natakot ako na baka nakipagkasunduan na siya sa Hezhong, kaya hindi na magkakaroon ng anumang alitan sa hinaharap. Iniisip ni Wu Chen, napilitan ang Huaxing na tanggapin ang pagkawala ng isang buhay ngayon. Hindi sana mabilis na nakipag-ayos si Ginoong An Guhuai. Ang pagpapakita ng kahinaan sa unang bahagi ng isang digmaang pangnegosyo ay hindi magtatapos ng maayos. Nais ni Ginoong An na mapakalma ang opinyon ng publiko at ayaw niyang lumala pa ang insidente. Pero kung dito lang ito magtatapos, paano ko mailalagay si Ginoong An sa ganitong labanan? Hindi ito pwedeng matapos ngayon. Sabi ni Wu Chen, huwag mag-alala. Lahat ay ayon sa plano. Kung tatawag ulit ang iyong ama, sabihin mo sa kanya na ang iyong partner ay tumangging magpatapak sa ilalim ng Hezhong. Tinanong ni An Menglan, kaya hindi na magdudulot pa ng iba pang buhay ang mawala, hindi ba? Sabi ni Wu Chen, si Xu Weilai ay masyadong sensitibo. Ang kanyang pagkamatay ay isang aksidente.
Wala nang katulad na insidente sa hinaharap. Pupunta kami ni Peng Wei para gawin ang isang bagay. Tatawagan kita mamaya at ipapaalam ko kung ano ang nangyari. Isang oras ang lumipas, sa isang apartment sa Dongpu District, lungsod ng Shanghai, isang seduktibong babae na nakahiga sa kama ay nagsabi, "Hay naku, ang tagal mo magtanggal ng pantalon. Ganoon ba katagal bago tayo makarating sa tunay na aksyon?" Sumagot si Xiang Yunlu, ang Deputy Director ng Publicity Department ng Hezong Media, "Ano bang pagmamadali? Ipapakita ko sa iyo mamaya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki." Tumingin siya sa kanyang telepono at bumanggit, "Hay naku, sino kaya ang tumatawag sa oras na ito?" Sabi ng babae, "Bilisan mo. Tumatakbo na ang oras." Sumagot si Xiang Yunlu sa telepono at nagsabi, "Sino ito?" Sabi ng tumawag, "Xiang Yunlu, naglakas loob kang makipagtulog sa asawa ng iyong nakatataas, si Guan Hongbrun. Pinapagawa sa akin ni Ginoong Guan na itanong sa'yo, paano mo gustong mamatay ngayon?" Nagulat si Xiang Yunlu at tinanong, "Ikaw? Sino ka? Nasaan si Ginoong Guan?" Habang ang babae ay sumigaw, Sabi ni Wu Chen, "Ako si Chen Wu. Binibiro lang kita." Hindi ko pa nga siya nasabihan na nakikipagtulog ka sa asawa niya. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta ka sa Shanghai agad. Kung hindi ka pupunta o maglalabas ng anumang pahayag, gagawin ni Peng Wei na maging trending topic ka, at si Ginoong Guan ay ipapadala ka sa bilangguan dahil sa occupational embezzlement. Sabi ni Peng Wei, "Talaga, nasisiyahan ka sa pagkaloko sa mga tao. Tinangka mong ilihis ang atensyon mula sa pagkamatay ni Xu Weilai, hindi ba?" Sumagot si Wu Chen, "Tingnan mo ang trending searches. Sa ngayon, Director Chen ng Hezong Group. Ang susunod, baka ikaw na." Habang nanatiling tahimik si Xiang Yunlu, nagpasya siya at nagsabi, "Ginoong Chen Wu, maaari nating pag-usapan ang lahat ng maayos. Pupunta ako sa lungsod ng Shanghai agad. Huwag mong gawing biro." Sa ibang tagpo si An Huaiguo, chairman ng Huaxing Group at ama ni An Menglan, ay nagsabi sa sarili, "Ano na kaya ang nangyayari kay Lanlan's partner? Patuloy pa ba niyang ipipilit na ilabas ito sa publiko? Mukhang kailangan ko nang pumunta sa Shanghai ng personal." Kalahating oras ang lumipas, dumating si An Menglan, at tinanong ni Wu Chen, "Miss An, bakit ka nandito?" Sabi ni An Menglan, "Ang aking ama siya, pupunta siya sa Shanghai." Ang bagong trending topic na iyon ay talagang ikinagalit niya. Sabi ni Wu Chen, "Hindi natin siya pinakinggan at patuloy na pinaigting ang sitwasyon, kaya't syempre magagalit siya. Pero naniniwala ako na sa negosyo, ang mga personal na damdamin ay hindi nauuna sa kita. Huwag mag-alala, ipaliwanag ko sa kanya ang lahat." Tinanong ni An Menglan, "Kaya tungkol sa atin, sasabihin mo rin ba sa aking ama ang bagay na yon?" Sabi ni Wu Chen, "Hindi ba't sinabi ko nang ipapaalam ko sa kanya ang lahat?" Sumagot si An Menglan, Hindi." Sabi niya sa sarili, "Kung hindi ako mag-iingat, dadalhin ko ang kahihiyan at pagkadungis sa aking pamilya. Kailangan kong magyuko kay Miss Liruobing. Hindi ko gagawin yon." Sabi ni Wu Chen, "Walang magiging problema. Huwag mag-overthink." Pagkatapos sinabi ni Wu Chen, "Maghanda ka na. Pupunta tayo kay Xiang Yunlu." 2 oras ang lumipas, dumating si Xiang Yunlu at nagsabi, "Ginoong Peng, ito ba si Ginoong Chen Wu?" Sumagot si Wu Chen, "Ang Chen Wu ay isang stage name ko para sa musika. Ang pangalan ko ay Wu Chen." "Ginoong Xiang, maupo ka. Alam mo ba kung bakit ko hinihiling na makipagkita sa iyo dito?" Sabi ni Xiang Yunlu, "Ginoong Wu, huwag na nating paikot-ikot pa. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin." Sabi ni Wu Chen, "Ginoong Xiang, talagang nahulog ka kay Bai Na Wei, asawa ni Guan Hongbrun. Sa totoo lang, hinahangaan kita. Ang ganitong purong pagmamahalan ay mahirap mahanap sa mundo, haha. Gusto mo bang pakasalan siya?" Habang tahimik na tinitingnan ni Xiang Yunlu si Wu Chen, sinabi niya, Sabi ni Wu Chen, "Hindi kita tinawag dito sa Shanghai para pagtangkaan ka. Gusto ko sanang magtulungan tayo. Halimbawa, kung mapunta sa bilangguan si Guan Hongbrun at ikaw ay maging vice presidente ng Hezong Media. Nauunawaan mo, di ba? Kaya, kailangan ko ng ilang impormasyon." Sumagot si Xiang Yunlu, "Ginoong Wu, ako ay isang mid-level na manager lang. Si Ginoong Guan ang nagtatag ng Hezong. Ang klaseng impormasyong hinihiling mo ay hindi accessible sa katulad kong posisyon." Sabi ni Wu Chen, "Binibigyan mo ng labis na pag-isip. Hindi ko kailangan ang mga business secrets ng Hezong, at hindi ko rin nais na mag-sneak ka sa mga delikadong lugar."
Tinanong ni Xiang Yunlu, kaya ano nga ba ang hinahanap mo? Sabi ni Wu Chen, nais ko ang mga file mula sa internal network storage server ng iyong publicity department na nagsisimula sa SA. Tinanong ni Xiang Yunlu, Ginoong Wu, nakikipag-ugnayan ka ba sa ibang mga kumpanya upang mangalap ng mga tsismis, mangolekta ng mga kwento, at ilabas ang mga skandalos na ebidensya ng mga iligal na transaksyon at krimen na kinasasangkutan ng mga sikat na tao na tinipon ng Hezhong sa mga nakaraang taon? Sabi ni Wu Chen, hindi lang yon. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang isang kopya, kailangan mo ring permanenteng tanggalin ang orihinal na mga dokumento mula sa server ng Hezhong. Sa ganitong paraan, kahit na maglaban ang Huaxing at Hezhong, walang impormasyon na magiging armas nila laban sa atin. At magiging invincible ang Huaxing group ni An Huaigo. Sabi ni Xiang Yunlu, hindi ako marunong masyado sa mga computer. Kung tatanggalin ko ang mga file na yon, malalaman ng mga tao, di ba? At pati na ang mga access records baka-bakali. Sabi ni Wu Chen, kung tatanggalin mo ito ng diretsyo, syempre matutuklasan ang mga bakas ng operasyon. Kaya gumawa ako ng isang program D. Habang binubuksan ni Peng Wei ang kanyang laptop, sabi ni Wu Chen, tingnan mo ito. Pagbalik mo, gamitin mo ang programang ito para ma-access ang storage server ng iyong office computer. Ilagay ang pangalan ng folder dito. Itakda ang oras ng pagtanggal dito. At sa wakas, ay click mo dito. Naiintindihan mo? Sabi ni Xiang Yunlu, naiintindihan ko pero hindi ko sigurado kung may ibang backup D. Sabi ni Wu Chen, may backup sa black mobile hard drive sa safe ng bahay ni Guan Hongbro. Sabi ni Xiang Yunlu, ha? Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko nga kayang pumasok sa main office. Sabi ni Wu Chen, hindi ko ba sinabi na hindi mo kailangang pumasok sa anumang delikadong lugar? Tawagan mo lang ang iyong tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, asawa siya ni Bai na Wei, kaya siya ang makakaalam. Nagulat si Xiang Yunlu at sinabi, gusto mo bang gamitin ko si Weiwei? Sumagot si Wu Chen, Ginoong Xiang, hindi ito isang romantic drama tungkol sa isang makapangyarihang boss na may malambot na puso para sa isang babaeng mababa ang estado. Nauubos na ang pasensya ko. Gagawin mo ba ito o hindi? Agad-agad, sinabi ni Xiang Yunlu, gagawin ko. Gagawin ko. Tinawagan niya si Weiwei. Sabi ni Weiwei, ayon, basta't okay ka, gagawin ko ito. Pero hindi ko alam ang password ng safe. Sabi ni Xiang Yunlu, Ginoong Wu, sabi ni Weiwei na hindi niya alam ang password. Sumagot si Wu Chen, okay lang, alam ko iyon. Ikot mo ang knob ng safe ng 3 beses sa kanan, at ialiin ang pointer sa 12 sa ikatlong pag-ikot. Pagkatapos, ikot mo ng 2 beses sa kaliwa at ialiin ang pointer sa 27 marka. Pagkatapos ay ikot mong pabalik sa kanan at ialin ang pointer sa 36 na marka. Ang mga huling numero ay 92, 56 at 75. Binuksan ni Weiwei ang safe at nagulat siya nang makita ang malaking halaga ng pera at isang flash drive. Sabi niya, ano pa ang kailangan kong gawin? Sabi ni Wu Chen, kailangan kong kumuha ka ng larawan, isang malinaw na larawan ng kondisyon ng loob ng safe, pati na ang hard drive. Miss Bai, ayusin mo ang lens. Pagkatapos, tanggalin mo ang lahat ng laman ng hard drive para matapos. Iyon lang. Ipinadala ni Weiwei ang larawan. Sabi ni Xiang Yunlu, natapos na ni Weiwei ang lahat ayon sa sinabi niyo, Ginoong Wu. Pwede na ba akong umalis? Ako na lang ang natira dito. Sabi ni Wu Chen, basta't nandito ka na, Ginoong Xiang, hindi magiging huli kung aalis ka pagkatapos mong samahan ako bukas para makipagkita sa isang tao. Habang tahimik na nag-iisip si Xiang Yunlu, samantala, sa kabilang panig sabi ni An Menglan kay An Huaigo, Dad. Hindi ba't bukas ka pa darating? Bakit ka nandito nang biglaan? Sumagot si An Huaigo, Lanlan, nasaan ang partner mo? Sabihin mong dumaan siya at makipagkita sa akin, at ipatawag mo rin si Peng Wei. Sabi ni An Menglan, Dad, hindi ba't napagkasunduan natin noon na magpo-focus ako sa aking musika, at hindi mo ako pakikialaman sa mga gawain ng kumpanya ko? Sabi ni An Huaigo, huwag mong gawing personal. Pero kamakailan lang, 50% ng mga shares ng kumpanya mo ay na-transfer kay Zhuang. At bakit tila lumalala ang sitwasyon sa Hezhong? Kung hindi ko pa rin pakialaman, baka mawala na ang kumpanya mo. Sabi ni An Menglan, hindi ako 3 taong gulang. Alam ko ang ginagawa ko. Sa tingin ko, walang problema ang pagpapalit ng 50% ng mga shares para sa isang natatanging henyo. Sumagot si An Huaigo, natatanging henyo.
Hayaan mong suriin ko muna kung gaano katangi-tangi ang kanyang halaga bago tayo mag-usap pa. Sabihin mong dumaan siya agad. Tinawagan ni An Menglan si Wu Chen at sinabi, "Hello, dumating na ang tatay ko ng maaga at gusto niyang makita ka." Sabi ni Wu Chen, "Huwag ko nang i-expect na ganito ka-impatient si Ginoong An. Sige, pupunta na ako dyan." Kalahating oras ang lumipas dumating si Wu Chen at nagsabi, "Magandang gabi, Ginoong An. Ako ang music partner ni Miss An, si Chen Wu. Ang tunay kong pangalan ay Wu Chen." Sabi ni An Huaigo, "Hello, natatanging henyo." Nagkamay sila at sinabi ni Wu Chen, "Ito ay isang gimmick lang na ginawa ng labas ng mundo para sa promotion, Ginoong An. Huwag mong seryosohin." Sabi ni An Huaigo, "Ginan? Inaamin mo bang ang iyong reputasyon ay peke?" Si An Menglan, na kinakabahan, ay nagsabi sa sarili, "Tatay, anong ginagawa mo?" Sabi ni Wu Chen, hindi ganon." Tinanong ni An Huaigo, "Kaya, ibig mong sabihin may talento ka ngayon?" Sumagot si Wu Chen, "Opo, iyon ang ibig kong sabihin. Ito ay isang uri ng hard power na magpapasya na maging sikat ka kapag gusto mo." Tumingin si An Huaigo kay Wu Chen, na tahimik na nagpapawis. Pagkatapos, biglang tumawa si An Huaigo at nagsabi, "Hahaha. Talaga, ikaw ang pinakamahusay sa mga mayabang na kabataan na gustong maging sikat. Ang bihira ay kaya mong gawing momentum ang yabang na ito at makamit ang tunay na resulta." Nagpatuloy siya, "Ngayon, baguhin ko ang tanong. Dahil ikaw ay sobrang talino, hanggang kailan planong maging sikat si Chen Wu? Kaya mo bang mamuno sa industriya ng musika sa China at manatili sa tuktok magpakailanman?" Sabi ni Wu Chen, "Magreretiro na ako agad. Sa hinaharap, baka magsulat ako ng mga kanta para sa iba at sila ang manalo ng mga award. Para sa akin, ang pagsusulat at pagpapalabas ng mga kanta ay isang libangan lang. Pero, Ginoong An, hindi ako nandito para pag-usapan ang mga plano ko sa karera." "Lanlan, lumapit ka rito," sabi ni An Huaigo sa sarili. Bakit ganito si Lanlan, nahihiya? At bakit siya sobrang obedient? Hindi ito parang simpleng partnership. Sabi ni Wu Chen kay An Menglan, "Ginoong An, kami ni Lanlan ay talagang nagkakomit sa isa't isa habang buhay." Nagalit si An Huaigo at nagsabi, "Ano ang nangyayari dito?" Iniisip ni An Huaigo, "Sandali. Tinatawag ko lang siya bilang musikero na si Chen Wu, hindi bilang kanyang tunay na pagkakakilanlan, Wu Chen." "Wu Chen?" Ang pangalang iyon ay naririnig na pinapares kay. Sabi ni Wu Chen, "Tama, ako si Wu Chen, ang boyfriend ng panganay na apo ng pamilya Li, si Li Ruobing." Sabi ni An Huaigo, "Kaya ikaw anong klaseng laro ang ginagawa mo? Lanlan, anong ginawa niya para lokohin ka?" Sabi ni An Menglan, "Tatay, hindi kami talaga." Sabi ni Wu Chen, "Hayaan mo akong humawak ng sitwasyon. Ginoong An, kami ni Lanlan ay opisyal ng magkasintahan. Mag-aasawa ako kay Li Ruobing sa hinaharap at alam na ito ni Lanlan. Hindi ko siya niloko sa anumang paraan." Sumigaw si An Huaigo, "Lanlan, paano mo pwedeng gustuhin maging mistress ng taong ito?" Sabi ni An Menglan, "Tatay, talagang nagmamahalan kami at mabuti siya sa akin." Sabi ni An Huaigo, "Lanlan, ikaw ang pinakamagaling na anak sa loob ng mahigit 2 dekada. Ikaw ang pride ng aming pamilya. Pero hindi ka kailanman naging tanga sa pag-ibig. Wu Chen, ano man ang iyong mga talento, hindi ka pwedeng magpatuloy na makasama si Lanlan." Sabi ni Wu Chen, "Ginoong An, huwag maging sobrang mahigpit, kung hindi ay pagsisisihan mo." Sabi ni An Huaigo, "Hahaha, ikaw ba ay mabaliw na? Pagsisisihan ko ba na pigilan ang anak kong maging mistress mo?" Hinawakan ni An Huaigo ang pulso ni An Menglan at hinila siya, sumisigaw, "Lanlan, halika na. Sumama ka sa akin pabalik sa Hong Kong. Hindi ka na pwedeng makita ng crazy na tao na ito muli." Sumigaw si An Menglan, "Tatay," sabi ni Wu Chen, "Ginoong An, dahil ang anak mo ay magiging kasama ko, naghandog ako ng pamana. Gusto mo bang marinig ang aking sasabihin?" Sabi ni An Huaigo, "Pamana? Maraming pera, tama? Magkano ba ang utang ng pamilya An sa'yo?" Lumingon si An Menglan at nagsabi, "Wu Chen." Sabi ni Wu Chen, "Ginoong An, matagal nang lumipas ang golden era ng Hong Kong market. Kung gusto ng pamilya An na lumago, kailangan niyong pumasok sa mainland market." Ngunit ang mainland ay hindi na bukas sa pakikisalamuha lamang sa mga media families, lalo na ang iba na nakatingin sa posisyon ng pamilyaan. Kahit na nag-invest ka sa iba't ibang industriya, Ginoong An, masyado mong binilisan ang mga bagay-bagay. Ngayon, ang mga assets ng pamilyaan ay malaki ang pagbaba kumpara sa kanilang kasikatan.
Tumigil si Anhuaigo at nagsabi, kaya anong ibig mong sabihin? Sabi ni Wu Chen, upang maging tapat, ang pamana na ibinigay ko kay Lanlan ay 100 bilyong yuan. Direktang tataas ang mga assets ng pamilyaan at bibigyan ka ng sapat na resources para suportahan ang iyong mga plano para sa industrial upgrading. Sabi ni Anhuaigo, 100 bilyon? Hindi 1,000 yuan. 3 henerasyon ang ginugol ng pamilyaan para makarating sa puntong ito. Ilang taon ka na? Paumanhin, pero hindi ko naintindihan, paano mo nasasabi ang 100 bilyon ng ganun-ganun lang? Sabi ni Wu Chen, naintindihan mo ba ang kapital na nakatali sa Hezhong Media? Kung maayos na ma-integrate ni Ginoong An ang Hezhong at Huaxing, ang halaga ng inyong mga kita ay malalampasan ang 100 bilyon, maaaring maagaw ninyo ang monopolyo sa industriya ng entertainment sa China. Sana hindi mo tanggihan, Ginoong An. Kung hindi, ang Hezhong at Huaxing ay magbubunyag ng mga skandalo ng isa't isa, at ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ay dadalhin sa pinakamataas na antas. Sa puntong iyon, ang buong industriya ng entertainment ay masisira dahil sa interbensyon ng gobyerno. Sabi ni Anhuaigo, kaya ikaw ang nagtatago sa likod ng mga eksena. Pinatukoy ni Wu Chen ang kanyang mga daliri. Peng Wei, dalhin mo si Ginoong Xiang. Pumasok silang dalawa, at sinabi ni Peng Wei, hehe, Ginoong An, magandang araw, sabi ni Wu Chen, Ginoong An, ito si Xiang Yunlu mula sa Hezhong Media, na ngayon ay nagtatrabaho para sa akin. Ginoong Xiang, pakiisaayos ang mga dokumento para kay Ginoong An upang suriin. Sabi ni Xiang Yunlu, Ginoong An, huwag magmadali, tingnan nyo lang po. Kinuha ni Anhuaigo ang mga dokumento at binuksan ito, sabay sabing, totoo nga, ito ang maruruming impormasyon ng buong industriya. Pinahahalagahan ko ang iyong kakayahang magsiyasat at makuha ang mga bagay na ito. Pero kung kaya mong makuha ito, akala mo ba hindi kaya ng iba? Mga kabataan, huwag maliitin ang mundo. Sabi ni Wu Chen, Ginoong An, kinopya ko na lahat ng maruruming records ng Hezhong, lahat ng ito ay narito. Si Ginoong Xiang ay sisirain ang lahat ng kanilang internal source files pagbalik niya bukas. Inabot niya ang malambot na kamay ni An Menglan at sinabi, kaya handa na ang lahat. Ang publicity war na ito ay magpapatuloy hanggang matalo at maabsorb ang Hezhong. Ang taong magiging bagong pinuno ng Hezhong Media ay tiyak na si An Menglan. Sabi ni Anhuaigo, talaga, ikaw ay isang baliw. Sino nga ba ang nagsabi kanina na ang pagbubunyag ng mga skandalo ay magdudulot ng gulo sa tuktok at sisira sa buong industriya ng entertainment? Hindi ko na kayang makialam dito. Pagod na akong makipagtalo. Kaya bibigyan kita ng isang araw. Kayo na lang ang bahala. Tinakpan ni An Menglan ang kanyang mukha at sinabi, Lendi. Kalimutan mo na, Lanlan. Pumunta na tayo sa hotel. Pag-usapan natin ang mga bagay bukas kapag dumating na ang bukas. Pagkalipas ng ilang sandali, sa gabi sa hotel sabi ni An Menglan, Wu Chen, ito na ang huling gabi natin na magkasama. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang mga maruruming damit. Sabi ni Wu Chen, Lanlan, ikaw li. Bumulong si An Menglan, Lale, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagsasalita. Pinigilan niya si Wu Chen sa kama. Pagkatapos, sinabi niya ng malambing at may pang-akit, hindi na natin kailangang matulog buong gabi. Dapat nating subukang tapusin ang dapat natin gawin sa buhay na ito. Ayokong magkaroon ng mga pagsisisi. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.